Abdul Zawad and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya't kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Sa pag-announce si Balungay na magpo-pro na siya, I expect natin na medyo may pagbabago sa ating big board. Tumaas din sa ating rankings ang mga magandang naging performance sa last UAAP at NCAA. Pero bago po natin simulan ang ating top 6, ay ipapakita po muna namin ang mga muntik nang nakapasok sa ating list. Sa rank 60 ay 6'6" center na si Jeremy Mahinay. Malaking tulong ang physicality ni Jeremy kung bakit tumabot sa playoffs ang Quezon. Pero para mas tumaas pa ang draft stock niya, ay dapat maging main center siya ng Quezon next MPBL season sa kanilang crowded big man rotation. Sa rank 59 ay 6'5" center na si Kevin Villafranca. Sa rank 58 ay 6'4" small forward na si Aaron Flowers. Sa rank 57 ay 5'11" point guard na si JB Gallego. Hindi masyado nagamit si JB sa kanyang final NCAA season, pero malaking bagay pa din na part siya ng Red Lions na naging kampiyon. Sa rank 56 ay ang 5'11" shooting guard na si Judel Puentes. Sa rank 55 ay ang 5'11" shooting guard na si Ralph Robin. Medyo napanatili ni Ralph ang kanyang value sa last NCAA season, pero mas mapapataas niya pa ang kanyang draft stock kung magiging malaking part siya ng Nueva Ecija para maging kampiyon sa ongoing PSL season. Sa rank 54 ay ang 6'4" power forward na si James Tempra. Sa rank 53 ay 6'5" power forward na si RV Bergey. Sa rank 52 ay 6'2" point guard na si Jed Colonia. Sa rank 51 ay 6'1" shooting guard na si Reggie Morido. Sa rank 50 ay 6'5" power forward na si Mark Cruz. Sa rank 49 ay 6'1" shooting guard na si Remy Huntley. Sa rank 48 ay 6'5" power forward na si RJ Minerva. Medyo tumaas ang draft stock ni RJ ngayon sa PSL dahil kitang mas lumapad ang katawan niya na mas nagpalakas ng inside game niya ngayon sa PSL. Sa rank 47 ay 6' shooting guard na si Paul Garcia. Sa rank 46 ay 5'11" shooting guard na si Rai De La Rosa. Kahit galing sa injury ay halos walang nagbago sa laro ni Rai. Efficient pa din ang outside shooting niya. Ituloy lang niya ito, sa susunod na lalaroan niya ay talagang tataas pa ang stock niya. Sa rank 45 ang 6'4" small forward na si Andre Durendes. Unti-unti ay tumataas ng stock ni Andre dahil sa steal niya sa PBA 3x3. Magpatuloy lang ito o matulungan makapag-leg champion ng Terra Firma ay di na malabong makuha siya sa third round. Sa rank 44 ay 6'7" power forward na si Darwish Bederi. Sa rank 43 ay ang 5'11" shooting guard na si Jello Rason. Sa rank 42 ay 6'1" shooting guard na si AJ Miranda. Isa si AJ sa naging top wing scorer sa last NCAA season. Maituloy lang niya ang scoring na ito sa PSL at MPBL ay pwedeng mas tumaas pa ang stock niya. Sa rank 41 ay 6'4" power forward na si Arvin Gamboa. Alam naman natin na starting forward si Arvin nang mapuwa nang umabot sila sa NCAA Finals noong season 97. Pero mapapataas niya uli ito dahil makakabalik na siya this year from ACL injury. Sa rank 40 ay 6'3" small forward na si Miggy Corteza. Sa rank 39 ay 6'3" small forward na si Waki Manuel. Sa rank 38 ay 5'11" point guard na si Peter Alfaro. Quality minutes at leadership ang naitulong ni Peter sa pagkakakampiyon ng San Beda sa NCAA. Kahit di na din ako magugulat kung mapik siya sa third round at makapirma sa isang PBA team. Sa rank 37 ay yung 5'10" point guard na si Prince Carlos. Sa rank 36 ay ang 6'4" power forward na si Abdul Sawat. Si Remogat ang Red Warrior na pinaka-pinag-usapan sa last season. Pero si Sawat naman ang naging second best local offensive player.
Malaking bagay din ang leadership ni Abdul para mag-guide ang mga younger players ng UE. Pagpatuloy lang niya ang improvement ng kanyang versatility ay posibleng kahit sa third round ay makuha na siya. Sa rank 35 ay 6'4" power forward na si Donachea. Matagal na inudlot ni Don ang pagsali sa draft, pero ngayon ay isa na siya sa masasabi kong PBA ready sa list na to. Makapasok lang ang team niya sa finals bilang starter, sa MPBL ay mas tataas pa ang kanyang value. Sa rank 34 ay 6'2" small forward na si JP Maguliano. Ang laki ng tinaas ng stock ni JP dahil sa kanyang improvement sa opensa. Patuloy niya ito ginagawa ngayon sa PSL para sa Nueva Ecija. Sa rank 33 ay 6'3" small forward na si Nat Cosejo. Masasabi kong isa na sa best of the ball offensive player si Nat sa lista to. At napatunayan niya yan sa pagkakakuha ng NCAA MVP sa All-Star. For sure ay may ilang scouts na ang nag-aabang sa kanya ngayon dahil ang mga gaya niyang role player ang kadalasang nakukuha sa third o kahit sa second round ng draft. Sa rank 32 ay 6'7" center na si Dave Ando. Isa si Dave sa may highest IQ at reliable outside shooting sa mga center sa lista to. Mas nag-i-improve na din ang kanyang physicality dahil sa paglalaro sa iba't ibang 3x3 international competition. Sa rank 31 ay 6'3" power forward na si Jopet Soriano. Grabe ang tinaas ng stock ni Jopet sa last NCAA season bilang starting power forward ng Mapua. Malaking bagay dito ang kanyang energy at second chance points na nagagawa niya para sa Cardinals na umabot sa NCAA finals. Sa rank 30 ay 6'9" center na si Tsutomu Tateshi. Sa rank 29 ay 6'3" power forward na si CJ Katapusan. Galing si CJ sa championship team ng UP. Pero sa last MPBL season ay mas naipakita niya ang kanyang individual skills at pagiging clutch. Mas tataas pa ang stock niya kung matutulungan niya mag-champion ng Davao Occidental sa PSL. Sa rank 51 ay ang 5'11" point guard na si Robin Naibe. Tumaas talaga ang value ni Naibe nang nakapasok sa finals ng CSB. Pero patuloy na tumaas ang stock niya sa last NCAA season dahil siya talaga ang naging second option ng Blazers para makapasok sa Final Four. Sa rank 27 ay 6'3" small forward na si Jason Creto. Nabigyan ng playing time ni Coach Tab si Jason sa kanyang final UAAP year. Nagpakita naman ng quality minutes si Jason na pwede maging rason para makuha siya sa third round. Sa rank 26 ay 6'2" small forward na si Francis Escandor. Si Francis ang naging X-Factor at most efficient small forward ng Green Archers. Naging malaking bagay din ang efficient 3-point shooting ni Francis kung bakit nakuha ng Lasal ang kampyonato. Sa rank 25 ay 6'4" power forward na si Ace Santagon. Sa FU pa lang ay kilala na si Ace sa kanyang athleticism at hustle. Pero ngayon sa MPBL at PSL ay lumapad na ang pangangatawan niya na pwedeng maging edge niya sa ibang power forward para makuha sa second round. Sa rank 24 ay 5'9" point guard na si Kurt Rayson. Medyo nag-struggle si Kurt sa kanyang final NCAA season. Isa si Kurt sa best scoring point guard sa lista to. Maliban dyan ay naging key player siya ng three-peat ng Letran at main point guard din siya ng recent MPBL champion na Pampanga. Sa rank 23 ay 6'3" power forward na si Mike Malonzo. Si Mike na ang masasabi kong most reliable big man sa naging contender na Bulldogs. Gamit ang hustle at rebounding ay natulungan niya ang NU makabalik sa Final Four. Sa rank 22 ay ang 6'5" power forward na si Vince Magbuhos. Biglang tumaas ang draft stock ni Vince sa kanyang final season sa UAAP. Dahil din ito sa pagiging veteran leader niya ng Adamson. Almost nakapasok nga sila sa Final Four. Bukod pa dyan ay nag-improve na din ang kanyang individual offense. Siya din ang inaasahan ng Falcons pagdating sa clutch. Sa rank 21 ay 6'5" small forward na si CJ Payawan. Sa one and done season ni CJ sa UA ay nagpakita siya ng efficient outside shooting at high basketball IQ. Mas na-enhance na din ang physicality ng Phil-Am sa paglalaro sa pivot 3x3. Sa rank 20 ay 6'8" center na si Gio Chu. Limited lang ang naging exposure ni Gio sa UAAP. Pero alam naman natin na pagkagaling sa sistema ni Coach Tab ay talaga pinagkakatiwalaan ng mga scouts at napipik ng mataas. Sa rank 19 ay 6'4" small forward na si James Spencer. Alam naman natin ang reliable outside shooting at championship experience niya sa UP. Pero ang paglalaro niya sa NBL 1 ngayon, ang biglang magpapataas ang kanyang draft stock, gaya ni Brandon Bates. Sa rank 18 ay 6'2" shooting guard na si Evan Neva. Isa si Evan sa mga Pinoy na gumagawa ngayon ng ingay sa KBL. Kahit kung sasali na siya sa next draft, ay malabong di ito makuha sa second round.
ng mga teams na naghahanap ng efficient outside shooter. Sa rank 70 na yung 6'6" center na si Ben Phillips. Talagang limited lang ang nakuha playing time ni Ben sa kanyang final year sa UAAP dahil sa lalim ng big man rotation ni Coach Topex. Pero tuwing ginagagamit siya ay nagbibigay siya ng solid contribution lalo na nung playoffs. Kahit for sure ay madami ng scouts ang nakaabang sa serbisyo ng champion big man. Sa rank 60 na yung 5'8" point guard na si Mark Nonoy. Sa UST pa lang ay kilala na si Nonoy sa kanyang instant scoring at pagiging deadly sa transition. Pero ngayon na naging malaking factor ang mga clutch baskets niya kung bakit nagkampiyon ng Lasal ay talagang aabangan siya ng mga PBA coaches na naghahanap ng spark plug off the bench. Sa rank 50 na yung 5'10" point guard na si LJ Gonzalez. Matagal nang kilala si LJ na isa sa best point guard in college. Pero this season, mas napataas niya pa ang kanyang drop stock dahil sa mga clutch plays at pagiging part ng UAAP Mythical 5. Kaya't nagkaroon na din ng possibility na kahit sa late first round ay makuha na siya. Sa rank 40 na yung 6'2" point guard na si David Penny. Nilalaro pa ni David ang kanyang final year sa Simon Fraser University na siya ang go-to guy. Pero nabanggit niya na sasali na talaga siya sa next draft. Sa tingin ko ay malabong hindi siya ma-pick sa late first round dahil bukod sa siya ang tallest point guard sa next draft ay siya din ang pinaka all-around. Sa rank 30 na yung 5'10" point guard na si Jerome Lastimosa. Medyo bumaba ang drop stock ni Jerome dahil sa kanyang ACL injury. Pero dahil sa kanyang elite skills ay malabong di siya makuha sa first round na next draft kahit loaded pa ito. Sa rank 12 ay 6'4" power forward na si Brandon Ramirez. Patuloy na tumataas ang drop stock ni Brandon dahil bukod sa dinodominate niya ang mga big man sa PBA 3x3 gamit ang kanyang physicality ay mas naging reliable na din ang outside shooting niya. Kaya siya ang naging top scorer from leg 1 to leg 5 ng PBA 3x3. Dahil dito ay malabo nang di pa siya ma-pick sa first round. Sa rank 11 ay 6'2" shooting guard na si CJ Cancino. Sa UST pa lang ay kilala na si CJ sa kanyang all-around game. Pero sa UP naman niya na ipakita ang kanyang individual offensive skills. Maganda naman ang naging final UAAP season ni CJ kahit kinapos sila sa championship. Kahit malaki ang chance na makuha na siya sa first round. Sa rank 10 ay 6'6" small forward na si Kobe Paras. Matagal-tagal na din wala sa basketball scene si Kobe. Pero once sumali na siya sa draft, ay posibleng hindi siya makuha sa first round dahil sa kanyang elite athleticism at overall skills. Sa rank 9 ay 6'5" power forward na si Lawrence Domingo. Si Lawrence na siguro masasabi kong isa sa mga PBA ready na talaga. Kahit sa mga contender na naghahanap ng instant impact right on the get-go, ay pwedeng i-consider itong si Lawrence sa kanilang first round pick. Sa rank 8 ay yung 5'11" point guard na si Evan Nelly. Na-solidify na ni Evan na siya ang top point guard sa class na ito sa last UAAP season. Malaking bagay ang leadership at decision making ni Evan sa clutch kung bakit nakuha nila ang kampyonato. Isama mo pa na naging part siya ng Mythical 5 at siya ang isa sa may pinakamataas na basketball IQ sa lista to. Sa rank 7 ay ang 6'7" power forward na si Kai Balungay. Sa unang season pa lang ni Kai sa Ateneo ay naging key player na agad siya at naging malaking tulong sa kanila kampyonato. Kaya kung sakaling tutuloy siya sa next draft, ay dadami ang options sa pwedeng maging top 5 pick. Sa rank 6 ay 6'3" small forward na si Justin Gutang. Si Justin na siguro ang pangalawang Pinoy na nagdo-dominate ngayon after Abando sa KBL. Gamit ang kanyang highlight plays at elite scoring. Kaya kung sumali na siya next draft, ay isa na siya sa mga aabangan ng mga coaches na naghahanap ng young elite wing player. Sa rank 5 ay ang 6'6" power forward na si Will Gozum. Gaya ng last season ay masasabi kong si Will pa din ang naging most dominant big man sa NCAA this year. Magiging surefire top 5 pick na talaga siya kung madodominate din niya ang mga big man sa MPBL. Sa rank 4 ay 6'5" small forward na si Robin Duncan. Isa din sa inaabangan na sumali next year ay si Robin na may potensyal maging malayang Danny Siegel sa PBA. Sa rank 3 ay 6'10" center na si CJ Lane. Ngayon pa lang ay todo paghahanda na si CJ sa draft. Kahit di na ako magtataka, pagdating ng combine ay tumaas lalo ang stock niya at makuha kahit sa top 3 dahil ang mga ganitong size ang mga in-demand ngayon sa PBA. Sa rank 2 ay 6'9" center na si Justin Baltazar. Kahit sa last 2 draft ay surefire top 3 pick lagi itong si Balti, ang masasabi kong best amateur player ngayon sa Pinas. At ang best prospect sa class na ito ay ang 6'2" shooting guard na si Cedric Bearfield. Alam naman natin na hahanay ang kalibre ni Bearfield kila Mikey at Holt dahil sa kanyang NBA G League experience. Pero napatunayan din niya yan sa last
East Asia Super League kung saan niya dinominate ang talk and text na talagang generational PBA talent siya na pag-aagawan once sumali na sa draft. Malapit na din mag-start ang PBA D-League at posibleng may ilang prospects ang biglang sasali sa PBA 3x3 na posibleng magpagbago ng ating rankings. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.